Eto na ang AI on the road kasama si Mac Florendo. Hello, great day. Nandito tayo ngayon sa Dapitan, sa Rizal Shrine. Bibisitahin natin si Jose Rizal. First time ko dito sa Rizal Shrine sa Dapitan, kaya explore natin to. Alam mo ba, si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay ipinatapon sa Dapitan mula 1892 hanggang 1896. Layunin sana ng mga Kastila na patahimikin siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Habang nasa Dapitan, mas lalo siyang naging kapaki-pakinabang sa bayan. Nagturo siya ng mga bata ng libre. Nagpagaling ng mga may sakit bilang doktor. Nagsaliksik bilang scientist. At may mga hayop at halaman pang ipinangalan sa kanya. Nagdisenyo siya ng water system para sa komunidad at namuhay ng simple. Nagsasaka, nangingisda at tumutulong sa mga tao. Dito rin niya nakilala at minahal si Josephine Bracken habang tahimik na tinatanggap ang posibilidad ng kanyang kapalaran. Ang pagpapatapon ay hindi naging katapusan ni Rizal. Sa halip, pinatunayan niyang ang tunay na bayani ay naglilingkod. Kahit malayo, kahit limitado, kahit walang palakpak. Isang aral na hanggang ngayon ay napaka-importante pa din. Nandito tayo ngayon sa Dapitan, kung saan itinapon si Dr. Jose Rizal. At nakaka-inspire kasi kahit na exiled siya dito, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang nabuo. Nakagawa siya ng kanyang clinic, paaralan, dormitoryo. Parang nakagawa siya ng kanyang sariling sanctuary. Ang galing. Siguro dyan din naligo si Rizal. Meron siyang ilog dito. Alam mo, nakaka-inspire si Rizal. Alam ko maraming hindi na nakaka-appreciate. Kasi syempre ilang taon na yung dumaan. Pero grabe yung kanyang contribution. Kung wala siya, wala tayong mga Pilipino. Hindi tayo tatawaging Pilipino. At recently lang din ako nagbigay ng appreciation at admiration kay Rizal. Dahil sa ating mentor na si Voice Master. Kaya tayo andito ngayon. Ganda. Ilang taon kaya si Rizal nung nandito siya, nung itinapon siya. Kaya ako nasa 30s na ako, 30 na. At grabe yung kanyang nagawa, no? And imagine, wala pang technology nun. E ngayon marami ng technology. Mas nakaka-inspire na gumawa ng makabuluhang bagay. Buntag. So hindi ko alam kung nagawa na tong bridge na to sa time ni Rizal. Siguro hindi pa. Pero ang ganda na meron to. Ang ganda. Feeling ko ang daming nasa utak ni Rizal nung time na nandito siya. Pero kailangan niya pa rin mag-adjust sa environment niya. Kailangan gumawa pa rin siya ng makabuluhang bagay. Mga dakilang bagay. Puno ng greatness at excellence. Talagang nakaka-inspire. So kanina, pinuntahan natin yung mga dormitoryo at clinic ni Rizal. At ngayon, pupuntahan natin yung iba pang mga nagawa niya. So syempre, humingi siya ng mga tulong sa kanyang mga kaibigan, no? Nagpadala siya ng mga gamit dito sa Dapitan para magawa niya lahat ng ito. Sarap ng hangin dito. And alam ko, nagtanim din si Rizal ng maraming mga puno at halaman. Replica of the house constructed in Talisay by Rizal. He lived here from 1893 to 1896. So 3 years. This is the residence house. This is the main residence of Jose Rizal. So pasok tayo. Yan ang aso ni Rizal. Let's go inside. Welcome.
Si Josephine. Ito yung kama ni Rizal. Ang aparador ni Rizal. This is the view from behind sa likod. May ilang bagong kaibigan din akong nakilala at tinanong ko sila tungkol sa bagong teknolohiya. Kung ano man ang opinyon nila dito. Sige, salamat. Maunta ko sa imong ngalan. Carlos ko. Carlos. Carlos Bakaling Makaraya. Niabot na ang AI. Kabalo ka ng AI. Bagong teknolohiya. Oo, so AI. AI, artificial intelligence na siya. Ah, Na nakadungog na baka na. wala pa. Kuha na siya. Bagong teknolohiya nga nakahibalo sa tanan. Kay Nakahibalo based sa on data man siya. Oo, dili So, na problema. Dili siya problema. Oo, dili problema. Ang problema diha nga inig-abot sa espiritu ug sa kamatuoran nga mao na sa mga butang kung dili siya makaila. Oo. Ha? Yang nakanindot kay ang AI nakakaila biag Rizal. Oo. Diyos. Oo kana. Mas tao pa siya sa tao. So dili siya problema. Mao nga dili kay ang atong mga Pilipinong makigsunan. Dili kay tao lang dunay usad rin nga di kay tao lang siya. Oo, di siya tao. Oo. Kung dili naa siyang sulod ang espiritu nga mao ang Allah, mao ang Dios sa tanang mga gila nga nangalagad og Ginoo nga lawas. Wow, na-miss ko sa Pilipino. imong tubag. Pilipino. Na-miss ko sa imong Oh, tubag. Pilipino. Kay ang teknolohiya or AI, dili man siya ingon nga sayop. Oh, Kay sa tinuod siya mismo mo ilam ang gani. mila. Kung naintindihan nyo yung usapan namin dito, comment na lang kayo kung ano ang mga opinyon nyo dito. Okay, sige, daghang salamat. Ayo Merry Christmas, Happy New Year. Okay. Nakausap ko rin ang curator dito sa museo ni Jose Rizal sa Dapitan at tinanong ko siya tungkol sa bagong teknolohiya para makilala pa si Jose Rizal. Modern technology yung dako kay nang ikatabang kay kanang na ang labi na sa mga bagong tubo, even kanang na ang mga nanaedad pero wala lang sa buot nga naday tayo national hero nga na-excel diri sa Dapitan. Dayon wala sila kabalo ultimo gani sa man ini na yung mga pictures sa una nga kanang na ang makakuan nga sa man ni sila buhi pa ni kana ba mga question nga unnecessary kay history na ba yan ni dinhi so buhi pa ba kuno or patay na ana nga so using modern technology mga media aron nga sa AI ako kay nagikatama kay mo adapt man na sa tanang kuan all forms of kanang ages stages of life no ikan sa gagmay bata pa so hangtod nga kanang na maidara na ultimo mga youth karon wala lang sa buot oo dayon wa gid sila interest bahin ani so karon In the future. using in the future using AI at least mapukaw ila ang kuan panumduman nga labi na ka namo diri mga Dapitanon nga diri gi-exile si Rizal sa Dapitan. We are lucky nga kanang naang diri di ay gipili sa Governor General ni Eulogio Dispohol nga i-exile si Rizal, place of his exile kay tahimong na inila ang Dapitan. Tahimong gani kining city pero as you can see there are no mga high-rising buildings, di ba? Pero with him nga na-exile diri nahimong city, Shrine City of the Philippines pa yun. So thankful at least diri sa Dapitan mahinay-hinay og impart sa mga kabatanunan ang iyang life, ang iyang mga ideals, mga teachings nga iyang gustong ipaabot sa mga kabataan na ato pong i-instill sa atong kaugalingon, live as Correct. Which is Filipinos. very relevant gihapon. Very relevant kaayo. Kaayo. Puhon nga inana kay labi na lang mo diri sa kuan kining ni ang musingan ani museo ni Jose Rizal Dapitan
ako lang, wala ko yung museum guide. So na ako yung mga kauban utility workers, na ay mga security personnel. Ayun, na ako po yung museum technician. Kamera. Pila So, may gani kay naa po yung mga kanang estudyante. kuan diha kanang naang sa mga volunteers nga natabang panglimpyo. Naapod tay mga kanang naang singan ani mga tour guides bitaw nga freelancers. So kana nakatabang po na sila na even though na ay magpa kuan kining ang magpabook day off na ko. Anhaon ko mangyud na. Bitaw, Minsan bitaw. akong day off. So with the use of that technology, nako kay nang ikatabang. Then dili na ko magkabuang o entertain sa bisita at the same time magkuan ko Correct. sa mga reports. Oo. O labi na at that ora-orada Bitaw. ipa-submit na nya dili kay kukuan ang computer kay Oo. ever since akong pag-eskwela wala ko anang computer napugos na lang yung ko ana. So hopefully, no? Hopefully. Technology nga bago, pero sayon gamiton. Sayon gamiton at the same time dili pod mahal. Dili pod mahal. Unlike ka naanaon tabi dihay kuan Lisod po ako gamit. itong ipanghidambog yun sa mga bisita na ang bidire hologram. Sus pagkaguba ako. Wala Wala na maintain. ikuan maintenance. So hopefully soon na ibago. Kun maluwing Ginoo. Buligan pud mo sa inyo ang kuan inyong purpose nga puhon mo na inyong ikatabang diri Sige. sa museum. Para magbalik-balik ang mga tao. Sa inyong pilot testing diri nga kuan inana. Sige. Basin po ko ang opisina po. Napod sila yung mga ideas, Oo. panglantaw in the Mag-collaborate ta. future. Nga di po, ila pong i-appeal dito sa ubang mga museums. Yes. Why Kay not? history museums bang kuning amoa. Tinod. O sige, dagang salamat. Sir, thank you kaayo nga naabot mo na rin. First time ko sa Rizal Shrine sa Dapitan. At ang dami kong na-realize at natutunan mula sa mga nakita ko, sa mga kwento ng mga taong nakilala ko, at sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan natin. Ang history ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Dito tayo natututo kung sino tayo, bakit tayo nandito, at ano ang dapat nating gawin bilang mga Pilipino. Sana mas marami pang maging interesado sa kasaysayan ng Pilipinas. At sana gamit ang bagong teknolohiya, mas maintindihan natin ang mga aral nito para mas alam natin ang gagawin para sa kinabukasan natin. Ang nakaraan ang guro, ang teknolohiya ang kasangkapan. Tayo ang gagawa ng susunod na kabanata. Ako si Mac Florendo. Samahan niyo ulit ako sa susunod na destination natin at matuto tayo ng bago sa AI on the road. Eto na ang AI on the road kasama si Mac Florendo.